Ang hating gabi sa lumang bahay sa bukid. Maganda gabi mga ka-midnight. Pasensya na kung mahigit isang linggo tayong walang videos dahil masyado naging busy sa trabaho at sa iba pang bagay. Pero huwag kayong mag-alala, marami na tayong videos na nakaabang dito at mag-upload tayo simula ngayon at sa mga susunod pa mga araw. So, ito na ang ating mga kwento. Magandang gabi po Kuya Ken. Ako po si Elmar, taga rito sa bayan ng Dumalag. Isa po ako sa mga tapat na nakikinig sa inyong programa halos bawat gabi. Bago ako matulog, pinapakinggan ko ang inyong mga kwento dahil sa inyo or dahil sa inyo lang po ako nakakaramdam ng ginhawa at panatag na loob. Matagal ko na po itong kinikimkim sa aking puso at isipan. Hindi ko po ito nasabi sa kahit na sino maliban sa aking pamilya. Takot po kasi ako na baka pagtawanan o isipin guni-guni lang. Pero habang pinapakinggan ko po ang inyong mga kwento tungkol sa mga nilalang ng gabi, nararamdaman kong kailangan ko ring ibahagi ang aking sariling kananasan. Ito po ay totoo, Kuya Ken, tungkol sa aswang. Ang nilalang na kinatatakutan ng lahat sa aming lugar at naranasan ko mismo ang bangungot na dulot nito. Nakatira po kami sa isang lumang bahay na gawa sa kawayan at nipa sa gitna ng malawak na taniman ng tubo dito sa Capiz. Malayo kami sa sentro ng bayan at ang pinakamalapit na kapitbahay ay halos kalahating kilometro ang layo. Sinasabi ng mga matatanda sa amin, ang aming lugar ay kilalang tahanan ng mga aswang, lalo na tuwing kabilugan ng buwan. Noong panahong iyon, nagdadalang tao ang aking asawa. Nasa ika-8 buwan na siya at madalas siyang masakitin kaya lagi ko siyang binabantayan. Isang gabi, kabilugan ng buwan, mga 11:00 na ng gabi, bigla kaming nagising. Nagising kami sa tunog ng malakas na tuka sa bubungan ng aming bahay. Mabigat, matigas, at parang sinasadyang iparinig sa amin. Elmar, ano yan? Bulong ng aking asawa. Nanginginig ang buong katawan habang mahigpit na nakakapit sa aking braso. Huwag kang matakot. Sagot ko. Bagaman ako rin ay nagsisimula ng kilabutan. Baka pusa lang o ibon na napadbad sa bubong. Pero hindi nagtagal, narinig namin ang tinig